beloved Boss Mike Cervera. Mga kababayan, meron hong bagong mala COVID-19 na parating, parating. Sana wag dumating. Pero hoy, ito'y lumalaganap daw ho, mga kababayan, dahil nga po, ewan ko ba, bakit may mga ganito na balita. Eto na, mga kababayan. Pasok natin. Ito na, saan na yun? Pasok! Gobyerno dahil sa posibleng banta ng Nipah Yan, virus. Walang kumpirmadong kaso nito sa bansa ngayon, pero handa raw dito ang pamahalaan. Ano nga ba itong Nipah virus na ito na nga ba ay outbreak ngayon sa wag naman sana, no? Wag naman sana. Tuloy natin. Pakinggan muna natin tong balita na to. bansang India? Narito ang Express Report. Nagpapatupad na naman ng mas mahigpit na health at travel screening ang ilang airport sa Asia. Kasunod ito ng Nipah virus outbreak sa West Bengal sa India, kung saan higit 100 na ang naka-quarantine. Ang Nipah virus infection ay zoonotic o sakit na nakukuha ng tao mula sa mga hayop. Natural carriers ng Nipah virus ang mga paniki. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang malatrangkasong sakit, gaya ng lagnat, pananakit ng ulo, lalamunan at kalamnan. Sa mga malalalang kaso, posible ring magdulot ito ng respiratory infection at encephalitis o pamamaga ng utak. Kadalasan itong naipapasa. Oo, si Sarah kaya hindi ba ito nahawa ng ganyan kaya ganun mag-isip? Sa pamamagitan ng direct contact o paghawak sa nahawang hayop, mga kontaminadong pagkain, at paghawak sa bodily fluids tulad ng dugo at laway ng isang positibo sa virus. Yung mga sintomas niya na Huwag kayong basta-basta nakikipaghalikan sa mga pinaghihinalaan na meron pong Nipah virus. Oo. pwedeng mild, may mga trangkaso, pero yung binabantayan at siguro ito yung dahilan kung bakit sa buong mundo rin internationally ay nag-iingat ay yung tinatawag na encephalitis. At saka hindi lang yun kasi alam naman natin mga kababayan na dumanas tayo ng COVID-19, etong pandemic na dinaanan natin noong 2020 at ilang taon nating inindayan. Ilang taon hong nawala sa atin mga kababayan yung pong buhay na nakasanayan. Ang mga tao, mga kababayan, nakakulong karamihan. Ilan lang ho mga kababayan na nakakalabas. Yung pong mga nagtatrabaho para maghatid ng mga mga pangunahing pangangailangan sa mga kabahayan. At yun din pong pangunahing kailangan natin ay yung mga frontliner natin. Yung pong mga nagdi-deliver ng mga pagkain. Ano po? Yun po yun. Meron pa ho tayong phobia. May trauma pa. Trauma. Di ba? May trauma pa po tayo. Doon po siya nakaraan na pandemya. Mga kababayan, kung ito biglang kumalat sa buong mundo, problema na naman ho ito. Kaya kailangan maging alisto ang lahat. Alam ko naman kayo ay nasa iba't ibang bansa. Mag-iingat po kayo. Ano po? Eto na. Ayon sa World Health Organization, dapat itong pagtuunan ng pansin. Kasama kasi ito sa mga sakit na posibleng magdulot ng global pandemic. Sa ngayon, wala pang bakuna laban sa Nipah virus. Sa Pilipinas, patuloy na nakamonitor ang Department of Health at Bureau of Quarantine sa mga paliparan. Ganyan dapat. Nung panahon ni Digong, meron na hong COVID-19. Sabi ni Digong, wala yan, wala yan, virus na yan. Kusya na lang yan, mamamatay. Ayun, mga kababayan, pinapasok yung mga tsekwa. Di ba? Ayun, ano nangyari? Ayun, nagkahawa-hawa. Buti pa ang Taiwan, mga kababayan, kokonti lang yung mga kaso ng COVID-19 noon. Pero, kasi naging handa sila. Pero si Digong alam niya na may ganon. Sige pa rin, pasok ng Tsekwa. Pro-China kasi. Di ba? Sa sobrang himot sa puwet ni Digong sa mga Tsekwa, ayun, nagka-leche-leche tayo. Taloy. Seaport at iba pang point of entry sa bansa. Kailangan pa rin daw dumaan ang mga pasahero sa screening at thermal scanner. Tinitingnan din ang travel history ng mga biyahero, lalo na yung mga galing sa high-risk area o may mga kaso ng Nipah virus. Ang kagandahan ho nito mga kababayan ko, tayo, hindi po tayo masyadong namamasyal o nagpupunta ng India.
meron pa ring iba, meron pa ring mga kababayan natin lalong-lalo na yung Filipino-Indian community, 'di ba? Siguro sila umuuwi-uwi rin diyan po sa India. Para kamustahin din ho yung mga iniwan nilang mahal nila sa buhay. Pero mga kababayan ko, ito naman ang matindi. Ang gobyerno ay hindi po nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin para hubantayan ito pong nagbabadya o nagbabanta o banta sa ating kalusugan na bagong pandemya na naman. Nako, saan nga ba nakukuha yan? Yung Nepa virus na yan. Mamaya alamin natin. Ayon sa DOH, wala pang bagong kaso ng Nipah virus ang naitatala rito sa Pilipinas. Yun, wala pa wala pa. Pero noong 2014, may naitalang kaso nito sa Sultan Kudarat kung saan ang isang pasyente ay nagpositibo sa virus matapos kumain ng kontaminadong karne ng kabayo. Nako. Hindi rin daw dapat magpanik ang publiko. Kung magkaroon man daw ng kaso ng Nipah virus sa Pilipinas, handa raw ang pamahalaang tugunan nito. Nagbabalita mula sa Frontline. Yun. Yan ho ang maganda sa administrasyon ni Pangulong Bongbong kasi may kahandaan. May kahandaan. Hindi ho katulad kay Digong walang kahanda-handa. Kasi ang inuuna yung pagnanakaw niya, yung mga makikikitain niya sa pakikipagkutsyaban niya sa mga tsekwa, sa mga sindikato ng droga, ng sugal, at ng marami pang iba. Doon nakatutok si Digong nun. Kobra lang ng kobra. Kaya masyado tayong napabayaan. Kinawawa tayo ng administrasyon ni Digong. Sana'y naintindihan nyo. Eto mga kababayan ko. Dito naman tayo saan ba nga ba nakukuha yan? Eto. Monitor ang Department of Health kasunod. Viral ngayon ito lahat ng pahayagan, dyaryo, telebisyon, social media, mga kababayan ko, pati mainstream, mga kababayan ko nakatutok talaga rito. Eto, tingnan nyo. Patuloy na nakamonitor ang Department of Health kasunod ng Nipah virus outbreak sa India. Wala pang kaso ngayon ng naturang sakit sa Pilipinas, pero handa naman daw dito ang pamahalaan. Narito po ang report. Yan na. Nagpapatupad na naman ng mas mahigpit na health at travel screening ang ilang airport sa Asia. Kasunod dito ng Nipah virus outbreak sa West Bengal sa India, kung saan higit 100 na ang naka-quarantine. Ang Nipah virus infection ay zoonotic o sakit na nakukuha ng tao mula sa mga hayop. Natural carriers ng Nipah virus sa mga paniki. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang malatrangkasong sakit, gaya Yan mga kababayan ng sintomas. Tandaan nyo baka mamaya makaramdam kayo nito. ng lagnat, pananakit ng ulo, lalamunan at kalamnan. Parang trangkaso lang na may ubot sipon kayo Ganun lang ho yung mararamdaman. Sa mga malalalang kaso, posible ring magdulot ito ng respiratory infection at encephalitis o pamamaga ng utak. Nako. Kadalasan itong naipapasa sa Baka namamaga na ho yung utak ni Sara Duterte kaya ganun na ho mga tuwiran. pamamagitan ng direct contact o paghawak sa nahawang hayop, mga kontaminadong pagkain, at paghawak sa bodily fluids tulad ng dugo at laway ng isang positibo sa virus. Yung mga sintomas niya na pwedeng mild, may mga trangkaso, pero yung binabantayan at siguro ito yung dahilan kung bakit sa buong mundo rin internationally ay nag-iingat ay yung tinatawag na encephalitis. Ayon sa World Health Organization, dapat Ano tingnan nyo, sabi nga ni Jane Watson ganyan din ang COVID, Parang parehas na parehas lang. pagtuunan ng pansin. Kasama kasi ito sa mga sakit na posibleng magdulot ng global pandemic. Nako. Sa ngayon, wala pang bakuna laban sa Nipah virus. Yan Sa Pilipinas, Yan ang problema na naman natin. Parang COVID-19. Wala pang vaccine, wala pang lunas, wala pang gamot. Yan ang nakakatakot. Di po ba? Ganyan na ganyan ang nangyari sa COVID-19. Inapura nila yung mga vaccine. Di ba? Nagpaligsahan ng China, Amerika, at kung pati India. Di ba? Yan po yung mga nag-unanan na makapag-discover ng vaccine yan nung COVID-19. Ngayon, eto na naman. Wala daw hong lunas pa, walang gamot. Mga kababayan, paano na kaya yung mga tatamaan? patuloy na nakamonitor ang Department of Health at Bureau of Quarantine sa mga paliparan, seaport at iba pang point of entry sa bansa. Kailangan pa rin daw dumaan ang mga pasahero sa screening at thermal scanner. Tinitingnan din ang travel history ng mga biyahero, lalo na yung mga galing sa high-risk area o may mga kaso ng Nipah virus. Nako. Ayon sa DOH,
wala pang bagong kaso ng Nipah virus ang naitatala rito sa Pilipinas. Yan. Pero noong 2014, Ayun na nga. Tapos na tayo dyan. So ngayon mga kababayan, wala na ho tayong magagawa kundi pag-ingatan. 'Di ba? Pag-ingatan ng ating sarili, alagaan natin ang ating sarili, yung hygiene mga kababayan, yung pong paghuhugas ng kamay, mga kababayan, at paglilinis ng katawan, paliligo ng madalas, pagsabon ng maayos, at syempre po mga kababayan, pagsabon po ng tama. Hindi pa natin sponsor yung Safeguard. Our beloved Boss Mike Cervera.